For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke? What the hell are you doing here? Nakataas ang isang kilay na tanong ni Penelope kay Franco. May dala itong plastic bag. Paalis na siya ngunit dumating ito. Bumilis agad ang tibok ng kanyang puso ngunit hindi nito dapat mahalata iyon. Kailangan nitong maisip na totoo ang lahat ng palabas nila ni Alfred. Kailangan nitong malaman na kahit na ano pa ang gawin nito ay wala na itong mapapala sa kanya. Ang sabi ng kanyang ama ay pinag-indefinite vacation nito si Franco. Siyempre nga naman, siya pa rin ang anak at sa nangyari ay may disciplinary action na karapat-dapat na ipataw dito para lang mabigyang diin ang punto ng kamalian nito. Sure, it took two tatango but in this case, she was the yunakahiha. Marahil ay naisip din ng kanyang ama na magtatampo siya ng labis kung wala man lamang itong gagawing aksyon ngunit duda siya kung tatanggalin man ito sa kumpanya si Franco. Naitanong niya rito ang bagay na iyon upang makasiguro lang. Siya kahit alam niyang hindi iyon gagawin ng kanyang ama handa rin siyang pakiusapan itong huwag alisin sa kumpanya si Franco sapagkat sa kabila ng lahat ay alam niya na deserving ito na umakyat sa rurok ng tagumpay sa kumpanya nila. Ang tugon ng kanyang ama. Well, what do you think? Would it be okay with you he stayed? Ang tugon niya. I'm already okay. Let him stay, please. At ang desisyon ng kanyang ama ay iyon nga, isang bagay na hindi syempre alam ni Franco. Kaya marahil naroon ito. May lakad ka. Nakangiting tanong nito. Bahagya siyang nabaghan at nailang sa reaksyon nito. Paano pa ito nakakangiti? Umirap siya. Yes. Please leave and don't come back. Wala na akong sasabihin pa sa'yo kaya kung makikiusap ka. Hindi ako makikiusap, manliligaw ako. Para akong in-check, maaga kong manligaw. For you. Iniabot nito sa kanya ang dalang plastic bag. Kulay violet iyon, may tatak ng pamosong tindahan ng Chinese delicacies. Ang una niyang naisip, nang iinis ito. Very funny, mapaklang wika niya pagkatapos makitang hopya at iba pang pagkaing Chinese ang laman yon. Padaskol niyang ibinalik dito ang plastic. Huwag mo akong inisin, Franco, maiksi ang pasensya ko sayo. What? Pinosenting tanong nito. I have to leave. Nagpatiuna na siya palabas ng bahay. Sige, inahatid na kita. Shut up. Pinandilatan niya ito. Pinagmasdan niya ito ngunit hindi niya matagalan ang mga mata nito. Parang nangungusap ang mga iyon. Malamang na nag-iilusyon na naman siya, nangangarap ng gising. Please, no. Banirahan niya ito ng talikod at salamat dahil sa paglabas niya ng bahay ay naroon na sa driveway ang kanyang sasakyan. Nang makasakay ay inutusan niya ang driver na paandarin na iyon ngunit kumatok si Franco sa pinto. You know, you weren't this snobbish when you wanted me in your bed. I feel so used all of a sudden. Tinampal niya ang bibig nito. Shut up. I know why you're here. Really? O no, may kumadlit na sakit sa kanyang dibdib na tumango siya. I know damned well why. You're worried Dad is not going to give you what you deserve in the company. You worked hard for that and you deserve it. Huwag kang mag-alala, hindi apektado ng fiasco natin ang pwesto mo sa kumpanya o ang bentahan ng shares. Dumilim ang mukha nito. I'm not here because of that. Oh, please. Tinapik niya ang balikat ng driver at pinaandar na nito. Ang sasakyan. Napabuga siya ng hangin, masamang-masama ang loob niya. Higit na masama sa loob niyang kaya siya umalis ay upang harapin ang wedding coordinator niya. Pagkatapos niya itong abalahin ng walang bayad ay sasabihin niyang hindi na matutuloy ang kasal. She would pay for the trouble. Nang makarating sa meeting place nila ay nakangiting sinalubong siya ni Gail. Isang makapal na folder ang dala nito. Umorder siya ng inumin at lalo siyang na-depress nang habang naghihintay siya sa order ay panay na ang pagdedetalye nito tungkol sa kasal niyang hindi na matutuloy.
I have talked to the cake maker and she said she's willing to give a huge discount for your 8-foot fruit and nut cake. The problem lies in shipping the cake. She's worried that if we transport the cake, I'm gonna stop you right there, honey. Iyon na yata ang isa sa mga pinakamahirap niyang gagawin. There is not going to be a wedding. That's funny. I'd really like to indulge you in your joke, but since I only have 3 months to prepare, I'll be needing all the time I have. I'm not joking. And 3 months. When we were planning this wedding, I said I wanted to get married in 5 months. But your fiancé called and said you moved the date. Napaawang ang mga labi niya. He called. Yes. We also met the other day. He's coming today, isn't he? He's gorgeous and he loves you so much. I'm going to kill that bastard. Speaking of the gorgeous jerk, there he was, smiling from ear to ear. Nang makalapit na ito ng tuluyan ay nakipagbeso-beso agad ito kay Gail, isang patunay na nagkakilala na nga ang dalawa. We're not getting married, deklara niya. We'll talk some other time, Gail, aniya sa coordinator at sa kabanirahan ng pagtayo. Umalis na siya at maya-maya lang ay nakasunod na sa kanya si Franco. You'll have to tie me down to stop me from marrying you. Oh, yeah, single niya. If you marry me, I'm asking Dad to terminate you. How about that? So please, stop with this nonsense and leave me alone. Hindi na nga ito sumunod sa kanya. Sa sasakyan ay napaiyak siya sa labis na tensyon sa buhay niya. Hindi niya iyon kaya, masyadong masakit sa ulo at sa dibdib. Sana ay tantanan na siya nito at maunawaan nito ang sitwasyon. You're such a lucky girl. Naitirik na lang ni Penelope ang kanyang mga mata nang marinig iyon mula sa isa sa mga kakilala niya at dating nakakasama sa paggimak. Hindi ito ang unang tumawag sa kanya na ganoon ang sinasabi. Sa katunayan, bago ito ay ang paborito niyang hairstylist ang tumawag sa kanya upang sabihin din iyon sa ibang paraan, ang haba-haba ng hair mo, Tay. Bukod sa mga ito ay may 10 pang kakilala niya ang nagsabi. Iyon sa kanya, lahat ng mga ito, tinawagan ni Franco upang magtanong kung paano raw ba siya mapapasagot sa panliligaw. Pikan na siya rito. At aaminin niyang sa isang banda ay natutuwa siya sa panliligaw nito, sa pagdalaw nito twice or thrice a day kahit hindi niya ito hinaharap para lang magbigay ng mga bulaklak at kung ano-anong pasalubong para sagutin niya ito, ngunit inilalagay niya sa isip niya na isa lamang pakulo iyon. Mananatiling magkaiba ang gusto nila sa buhay, mananatiling hindi siya nito mahal at ibig lang nitong isaayos ang sitwasyon. Franco's principle of doing what was right made her life a living hell. Mas marami tuloy siyang pagpapaliwanagan ngayon, kung bakit walang kasal na magaganap sapagkat panay ang imbita nito, marami na ring nagtatanong kung bakit nanliligaw pa lang ito gayong ikakasal na sila. Sino ba naman ang hindi mangangailangan ng press conference sa ginagawa ni Franco? Sinabi na niya sa kanyang ama ang malaking problema ngunit wala itong reaksyon. Abala raw ito sa opisina at alam niyang iyon ay dahil bakasyon si Franco. She had to fight that battle, for it was her battle, not her father's. Ma'am, nandyan na naman si Sir Franco, wika ng kawaksi, ngiting-ngiti at kilig na kilig. Paano? Parang pati ang mga kasamahan niya sa bahay ay nililigawan ng lalaking iyon. Ang pasalubong nito ng mga nagdaang araw ay para sa lahat ng tao sa bahay, pati sa driver niya. Lahat tuloy ay tuwang-tuwa, rito. Huwag na ninyong pauwiin, ma'am. Matagal-tagal na ring nagdurusa si Sir. Inungusan niya ito. Nabili ka sa hopya. Ang cheap, ha? Oo, si ma'am. Kung di ko pa alam, kilig na kilig ka naman. Nagtuloy siya sa sala, naroon nga si Franco, ngiting-ngiti ito sa kanya. Minsan, ay gusto nang bumigay ng puso niya, ngunit gaya noon ay pinagtarayan niya ito. Go away. I won't.
Matatagalan pa ba bago mo ako sagutin? Paalis ako. Sasama ako. Magbabakasyon ako sa Afghanistan. Sasama ako kahit saan ka magpunta. Inismira niya ito. Nagtungo siya sa hardin. Sawa na siyang magkulong sa silid niya hanggat hindi ito umaalis. Gumagawa na siya ng plano para sa bahay niya. Nakausap na niya ang kanyang ama at payag ito sa ideya niyang gawing first class pa ang kanyang bahay. Naisip niyang nasa ganoong linya ang hilig niya kaya hindi siya may bobor sa negosyong iyon. May puhunan na siya. Isinauli na ni Jose Miguel ang 5 milyon sa kanya sa pamamagitan ng isang emisaryo. Siguro ay napahiya rin ang lolo nito sa pinaggagawa nito. What are you doing? Pangungulit ni Franco. Kaya pala ng lalaking ito na maging makulat na makulat. Pumwesto ito sa likuran niya. She could smell him. He smelled heavenly. Mali yatang hindi niya ito iniwasan. Dapat yata ay nagkulong na lang siya sa kanyang silid. Go away, Franco. Ayoko. Hindi ko gagawin. Why the hell not? Napay ka na siya at bigla ay naluluhan na siya kaya tumayo siya upang ikubli iyon. Go away. Hinawakan nito ang kanyang kamay nang magtangka siyang lumayo. Pumalag siya dahil makikita nito na naiiyak na siya ngunit iniharap siya nito rito, saka mahigpit na niyakap. Hindi na niya napigilan ang mga luha niya. Sinuntok niya ang likod nito. Damn you. I love you. You're just saying that. Akusa niya. Of course not. I love you. It's the only reason why I'm marrying you. There are a lot of reasons why you want to marry me. There's the company. There's only one. I love you. And that's it. Pinunasan nito ang mga luha niya at hinaplos ang kanyang pisngi, tulad ng madalas nitong gawin noon. Lalo lamang siyang napaluha. If you want, I can sign a prenup and any contract that states I can never buy any of the company shares. Napatingin siya sa mga mata nito. Seryosong seryoso ang mga iyon. Stop kidding around. I'm not kidding around. Biglang samasal ang kanyang dibdib. You love that Frida. I never did. I thought that what I felt for her was something akin to love, and that was why I decided to marry her. And then I realized I only wanted to marry her because she was everything you weren't. I hate you. I mean I was subconsciously looking for someone who wouldn't remind me of you, because a lifetime reminder of you would kill me. I would realize every day that I settled for second best because I could never have the best. Napaawang ang kanyang mga labi. You were off limits, you see. Naaalala mo yung birthday mo na sinabi mo sa akin na pwede, tayong magkatuluyan. You humiliated me that day. No, you did that on your own. Ang dahilan lang kung bakit sinabi kong hindi pwede ay dahil bawal ka. You were so young, and I was turning 30. But I have loved you ever since. Itinatak ko sa isip ko na hindi tayo pwede kahit kailan. Apparently, your father has always known that I loved you. He has. Tumango ito. Kaya niya tayo ipinadala sa farm. He threatened he would have me marry Ho Chan-li. Ho Chan-li is gay. And you know this. How? Ngumiwi ito. He told me that he liked me. Yuck. Tanging nasabi niya at pagkatapos ay hindi na siya nakaimik. She was digesting everything. Bigla siyang napatingin sa mukha nito. He was smiling at her. Your dad told me that you love me. Is it true? What do you think? Napangiti na siya kahit bigla na namang bumukal ang mga luha niya. Totoo ang lahat. He loved her, even before. I think you love me, too, but do you really? Of course, I do. I always have. Siniil agad siya nito ng halik sa mga labi. Your father thinks Alfred doesn't mean anything to you, never has meant anything to you. He's right, right. My father is a very wise man. Of course, he's right. I almost died when I saw you with him. Moldite ka talaga. It was a show.
I see that I performed well. I'm sorry, honey, you're forgiven. Please forgive me, too. Sabi ng daddy mo narinig mo raw akong kausap si Frida. I wish you had stayed and heard me tell her that I loved you. You told her that. Yes. Kiss me again. Muli nga siya nitong hinagkan ng maghiwalay ang mga labi nila ay umaatikabong, yi. Ang kantiyo ng lahat ng tauhan sa bahay, nanunudyo at kilig na kilig. Nagkatawanan sila ni Franco. Halos hindi na siya makapaghintay sa kanilang kasal. I've never been this excited to experience forever because my forever is going to be with you. He looked so touched, and kissed her again.